Akala nyo ba, ginagawa nyo ng pabor yung anak nyong paborito na sobrang yung ninenene, sobrang yung bine-baby? Nakakainisan siya ng iba. Kaya kung may anak kayong maingay, halimbawa, dito sa church, may anak kayong malikot, walang ginawa ko yugyugin yung silya ng katabi nyo. Kanina nakapusod, ngayon nakalugay na. Kasi kakakalug ng anak nyo sa kanyang silya, no? Nakalug na. Buti na lang, hindi pala niya kinalug yung gamot na ininom niya kaninang umaga, kinalug ng anak nyo, nakalug na rin sa loob ng tiyan niya yung gamot. Alam niyo yon? Muhing-muhi sa anak nyo. Kung pwede lang niyang ganunin yung mukha ng anak nyo. Pero kasi sister and brother, nakatingin, pero yung kaluluwa niya, ang totoo, sinasakal niya yung anak nyo. Mahal niyo yung anak nyo, sampigahin yung kote, pak! Yung malakas, yung nakakakita siya ng mga bituin. Magbe-behave yan. Pag nag-behave yan, maaawa pa yung mga tao, sasabihin pa sa'yo, huwag mo namang ganyanin yung bata. Pero subukan mong magpigilan, payaan mo lang, muhing-muhi ang lahat sa kanya. Mga magulang hindi marunong akala nyo yung bine-baby nyo yung anak nyo, good for her. No, tinuturuan nyo everybody else na mainis sa bata. So kung talagang ang likot, ilubog nyo yung mga kuko nyo sa kanyang braso, dito ka! Huh? Hindi hinahayaan nyo siyang magpiko, magbanding body dyan, magtumbang preso sa paligid. Muhing-muhi. Pag tuwing umaga, sabi ni eto na naman yung batang impacta. No? Gusto nyo ba ganun? Yung mga magulang bulag akala nila ang ganda-ganda na anak nila, nakakatuwa, pero sila lang yung natutuwa. Huwag niyong hahabaan ng ribbon, baka makita nyo nakabigti sa isang sulok. No? Binigti ni sister. No? Dahil ang anak nyo, brat. So, sa pagmamahal mga magulang, don't give to Peter by stealing from John. Anak nyo lahat yan. Every child is entitled to love. Kailangan, binibigyan nyo. Hindi katulad ng malaki-malaki na sasabihin pa ni Maricel Soriano, inagaw mo ang lahat sa akin. Di ba? Ganyan yung mga ibang magkakapatid. Inagaw mo na ang pagmamahal ng tatay, inagaw mo ng nanay, pati lumang piano, naagaw mo na. Sa'yo na lahat. So yung mga tao, bitter. And usually, children who grow up like this, ang hirap makasama buong buhay kasi lagi naghahanap ng pag-ibig, lagi naghahanap ng make-up from other people. Usually, ang nagsasuffer ito, yung mapapangasawa. Bago kayo magpakasal sa isang tao, tingnan nyo, ano ka ba? Battered child ka ba? Hindi ka ba minahal ng magulang mo? Binugbog ka ba? Lahat-lahat. Kaya nyo sinasabi yun, hindi para siya rejectin, para alam nyo kung paano siya mahalin. Para mapunan naman. Ngayon, kung kayo yung inapi-api ng mga pamilya nyo, mga kapatid, huwag nyo namang gantihan yung napangasawan nyo. Na lahat ngayon ng masamang ugali ninyo, pagpapababy nyo, sa kanya nyo gagawin para makabawi kayo sa hindi nyo natanggap sa magulang. Huwag nyo naman sisingilin din si Peter sa utang ni John. Kailangan, lahat tayo magbabalance. Kaya sa mga school, ayoko nyo mga contest, yung lagi na lang may winner. Dapat kung nagbibigay ka ng award, lahat ng bata sa classroom may award. Imbentohan mo ng award. Alam mo ba yung damage sa bata na kahit kailan hindi nila siya nakaakyat sa entablado? No? Tapos galit na galit pa yung nanay, ikaw hindi ako nakakaakyat, bago pa naman ang damit ko. Akala ko pa naman, ikaw ang most punctual. Alam niyo ng mga ibang tao, wala nang asset kundi to come on time. So at least, kailangan mag-come on time ka na. Kaya may most behaved, most cheerful, most anything para lahat magka-award. Kung teacher kayo, don't leave anyone out. Kayo yung magulang sa classroom, every child is entitled to be a star. Kaya kahit ano umimbento kayo, mga hindi lumikot for 1 minute award. Never mind na 15 minutes na parang wawatusi siya dyan. Kasi ang bata, iba yung binibigyan mo ng affirmation. Pag may mga contest, laging may winner, kaya kahit na 12th honorable mention, magbibigay ka. No? Most beautiful in blue. Yung kahit ano, para meron siyang sarili niyang star. Kawawa yung lumalaki na wala man lang kaning-ning-ning-ning. So do not emphasize contest. Alam niyo ba ang pinakamalaking competition ground? Hindi naman sa battlefield, sa pamilya. Bakit ang ate mo ganito, ba't ikaw hindi? Ba't ang kuya mo ganon, ba't ikaw hindi? Hindi nyo lang alam what damage you are doing when you compare your children unfavorably with the other brothers and sisters. So emphasize unique and individual gifts. Because according to the Bible, everybody has a gift from God. Magulang kayo, hanapin nyo yon. Hindi yung isa lamang yung
gino-glorify ninyo na asset ng mga anak nyo. So guilty parties, mga mahilig magpaborito, repent. The end is at hand. No? Make up. Kung na-realize nyo ngayon, oo nga pala, nagkulang ako, it's not too late. Mag-make up kayo. Yung mga nagsisimula pa lang, remember this. Don't play favorites. Ganyan din sa mga amo sa mga opisina, mga manager, mga supervisor. Be fair. Every position of authority is God-given. And you're supposed to use that power to be like God, loving, nurturing, encouraging. No? Ngayon, mga beneficiaries of favoritism, make it up to the losers. Kung lagi kayong binibigyan ng nanay nyo ng special, kung ayaw ng nanay nyo ibigay doon sa iba nyong kapatid, pagtalikod niya, i-share nyo. Kayo na yung mag-balance. Huwag niyong konsintihin yung mga nagpapaborito sa inyo dahil komo lang kayo nakikinabang. Then be an agent of God's love and balance things. Kayo na mismo yung mag-distribute. Hindi sa inyo lahat. Victims, wala kayong choice. Forgive. Because it's the only way you can be free from a terrible childhood. Pag hindi pa kayo nagpatawad, bihag pa kayo ng mga pangit na nangyari in the past. The only way to be free is to really forgive. So forgive because you're godly. And if you are not that godly, forgive because you're intelligent. Because it sets you free. Patawarin nyo na, maybe your parents acted in ignorance. Maybe yung mga paborito nyong kapatid were young, so hindi nila alam how to balance it. At kung kayo ngayon, among all your family members ang na-expose sa Bible, kayo yung nakakilala sa Panginoon, of course, kayo yung binigyan ngayon ng maraming spiritual blessing. Anything and everything is possible with God. He who is in Christ is a new creation. The old is gone. The new has come. Huwag niyong hayaan na yung dati niyong pagkatao noon na inapi-api, na gustong maghigante, yung bitter, yung laging galit, siya pa yung manaig ngayon. Binigyan na kayo ng Diyos ng kapasidad na maging bago. Huwag niyong sayangin yon. Magbago. Dahil pwede. Baguhin yung attitude. Patawarin yung mga nagkamali noon. Begin again. Have a new life. And never continue this bad tradition into the next generation. Kung kayo na yung magulang, kayo yung magiging magulang, putulin nyo na ang curse na yan. Marami kasi pinalaki ng ganon sa violence, tapos hindi nila napapansin, silang ngayon violent parent na rin. Kasi mga kapatid, pag hindi natin ito lubos na binigyan ng pansin, you will simply become like your father or mother. Genetics, culture, no? Nurture, the way you were raised, family tradition, will always be on automatic. If you don't do anything on manual, the automatic will take over, you will become like your parent. So kung meron kayong mga ugali ng magulang yung hindi nyo gusto, hindi nakabuti sa inyo noon, manalamin kayo, baka kayo na yun ngayon. At tanggalin nyo yan. For the sake of your children and for your sake. And for the sake of your faith in the Lord. Kasi pwede naman, yan ang pinakamaganda dyan. Pwedeng maiba ang lahat. Pwedeng magbago. And we can do all things through Christ who gives us strength. Huwag tayong maging victim forever. Marami sa atin yan, victim. Lalo sa Pilipinas, ito 8 kayo magkakapatid, 7, no? Yung nakaraang generation, ngayon mga 3, minsan 2. Minsan nga, 1 lang nga, hindi ka pa ikaw paborito eh. No, talaga sobra ka namang minamalas niya. Kaisa-isa ka ng anak, hindi ka pa paborito. At least, alam mo, isipin mo, mahalawan ako ng Diyos. Diba? At ang Diyos, marunong magmahal yan sa akin. Pero huwag niyong gawin nyo na empty comfort. Kasi yun ay totoo. Kaya may Diyos. Lahat ng pagkukulang sa atin ng tao na dapat sana pumupuno sa atin, pupunan niya ng Diyos. Pero ialay natin ang ating puso, punuin natin ang puso natin ng Espiritu ng Diyos, and there will be balance. Then learn, improve on yourself, and improve the next generation. Maraming ugali ang mga pamilya hindi maganda, but you have to be conscious para hindi na bumalik at magpaulit-ulit pa. Ama namin, alam nyo kung sino-sino sa amin dito ang mga biktima ng favoritism. Alam nyo rin kung sino ang guilty of practicing it. Alam nyo rin kung sino yung mga nagiging paboritong nagbe-benefit.
Turuan nyo kaming lahat, Panginoon.